Ito po palang China ay itinuturing po na isang paper tiger lamang. Kumbaga mga kaistorya, yung kanilang bagsik ay walang lakas. Ayan po ang sabi sa mga na-research ko ha. Mahina daw po ang armas militar ng China. Hindi kagaya ng ipinagyayabang ng China. Ang totoo po mga kaistorya, marami ako dapat i-include na kahinaan ng armas militar ng China sa content ko na ito. Kaya lang ay kapos po ako sa oras. Anong sabi dito? Is China a paper tiger? Xi Jinping's focus on ideological struggle will not help overcome the long-term problems that constrain China's potential. Malinaw dyan sa sinasabi na yan. Walang lakas ang bagsik ng China, kumbaga mga kaistorya. At malinaw na maiintindihan natin yan, talagang malaki ang problema nitong si China. Eto pa, unmasking. Anong sabi dito? Wait lang kasi may ads. Unmasking China's paper tiger economy. Ekonomiya naman ito. Pati pala ekonomiya nila mga kaistorya, hindi lang yung militar nila ang itinuturing na paper tiger, kundi yung kanilang ekonomiya. Sa kabuuan, matatawag nga kung ganoon na paper tiger ang China. An aura of invincibility has accompanied China's meteoric rise to becoming the world's second largest economy. Recent revelations, however, paint a different picture, revealing a troubled economic landscape that misrepresents the nation's apparent might. Dito maiintindihan natin mga kaistorya habang binabasa natin ito na yun pong hindi magandang mga nangyayari sa loob po ng bansang China ay kinocontain po ng gobyerno ng China. Binabantayan po nila, hindi po nila inilalabas. Basahin nating mabuti palakihin ko po para mabasa din po ninyo. Beneath, pasensyahan ninyo kung babasahin ko muna beneath the surface, China's economy resembles a paper tiger. Kanina mga kaistorya, sinabi ko sa inyo, military nila, di ba? Ngayon, pati ekonomiya nila, A facade of strength hiding vulnerabilities that threaten to undermine its global standing. One glaring indicator of this paper tiger phenomenon is Chinese government's attempt, Chinese government attempt to control the narrative surrounding its economy. Kinokontrol daw ng China yung mga naratibo na nakapaligid sa kanilang ekonomiya. Reports reveal that local analysts and foreign investment banks are being directed not to comment negatively on the economy. Yan ang sabi mga kaistorya. Kumbaga, sinasabihan ng gobyerno ng China, mga kaistorya, ang mga local analyst at ang mga foreign investment banks, mga bangko po nila, na huwag magsalita ng negatibo tungkol sa kanilang ekonomiya. Paki-share po at paki-like para maintindihan po at malaman ng ating mga kababayan ang katotohanan. Kasi di ho ba'y pinapupugi ng mga pro-China? Itong si China, kung iano nila ikala mo ipagkalakas-lakas, kaya dapat daw po kumbaga tayo matakot sa China at baka tayo daw po ay girahin ng China. Yan ang sinasabi nitong mga pro-China Lagi lang, may mga nagko-comment pa galit na galit nga sa akin ang mga pro-China mga kaistorya Dahil ini-expose ko po yung mga kawalang hiyaan, mga kabulastugan ng China at yung mga kahinaan ng China, galit na galit sa akin ang mga pro-China. This orchestrated effort to suppress criticism indicates that the authorities are aware of the economic challenges beneath the surface. Kahit si Xi Jinping, alam nila di magandang kalagayan ng ekonomiya nila. Kaya lang, pinagtatakpan po ng gobyerno. Tuloy, the cracks in China's economic armor are becoming more evident each day. Export, once a formidable engine of growth, are now slumping. Pabagsak nga po talaga sila. Pati export nila. Producer prices have relentlessly declined over the past 9 months while consumer prices are flirting dangerously with deflation. Deflation, wala tayo niyan mga kaistorya. Pagbagsak ng ekonomiya, tayo po mga kaistorya, papaimbulog ang ekonomiya ng Pilipinas dahil po yan sa taktika ni PBBM.
China's National Bureau of Statistics has further eroded its credibility by ceasing to collect data on youth unemployment. Ang taas po ng unemployment po sa kanila. A problem that has persisted for nearly a decade. Despite international media highlighting this issue, the Chinese government's reluctance to acknowledge it only underscore their desperate attempts to maintain an image. Pinapupugi lang nila. Kagaya din ang ginagawa ng mga pro-China, mga kaistorya, bagsak talaga sila. Pinagtatakpan lang po nila. Totoo yun. Eto pa, think China's PLA, People's Liberation Army, sandatahang lakas ng China, is a paper tiger? Think again. Dito sa referensya na ito, mga istorya, inisa-isa niya, isang katotohanan kung bakit nasasabi silang paper tiger, unang-una na, yung mga armas militar nila, sabi nga pag made in China, walang quality. Tapos ang ekonomiya nila, paper tiger din dahil bagsak po. Inisa-isa dito yung mga katangian, pero inisa-isa din dito mga kaistorya yung mga kahinaan ng China. Ito, the PLA's problems, to name a few. Ilan lang ika ito ha? No, recent combat experience. Walang karanasan sa digmaan yan, sa modernong digmaan, walang karanasan yan. Hindi gaya ni Amerika, eksperto. Corruption. May corruption sa militar ni China. Bakit mga kaistorya? Totoo yung kinoment ng isa nating kaistorya dyan. Natuklasan ni Xi Jinping na talamak ang korupsyon sa hanay ng militar niya. Nagpalipad sila ng isang rocket, mga kaistorya, missile, no? Missile to be exact. Hindi lumipad. Bakit? Kasi ang nakakargang fuel doon sa missile na yun, sa halip po mga kaistorya na fuel, no? Ay tubig ang laman. Nagalit si Xi Jinping, ang ginawa po niya, pinurge niya ang kanyang military, tinanggal niya siyam na matataas na opisyal ng kanyang militar, tinanggal po niya. Totoo yan, mga kaistorya na balita. Ilang referensya kasi ito, pare-pareho po, mga kaistorya ang sinasabi. Corruption. Okay, tuloy po tayo. Ang sabi, too many, only children in the ranks. Mga bata pa. Yung kuha ng mga militar nila, alam nyo, na-research ko din sa isang balita, yung mga crew at mga opisyal ng mga submarines ng China, mga walang karanasan at mga bata pa kung ituturing. Ay hindi pa mga kaistorya na yung isang submarine nila, mahigit 50 katao, mga crew, lunod. Tudas. Bakit? Yung submarine nila, mga kaistorya, naglagay sila ng mga patibong sa baybayin ng China. Ang patibong na yun, mga kaistorya, ang target nila na mabiktima doon, Amerikano. Pero sila ang nahulog sa sarili nilang patibong. Yung submarine nila, mga kaistorya, nahulog sa sarili nilang patibong. Tudas yung mga crew. Mahigit 50 katao. Ayan, totoong nangyari yun. Binalita yun. Mga kaistorya, tuloy. Ito pa. The Chinese Navy can conduct combat operation in distant seas and is not able to master amphibious operations. Kulang din sa karanasan sa Navy. Supposedly, the most complex and hardest of all military operation. Totoo yan. Sa panahon kasi ng digmaan, mga kaistorya, ang role ng Navy, napaka-importante po niyan. Yung World War I, World War II. Kaya nga mga kaistorya natapos ang World War II Kaya nga sumuko ang Japan. Bakit? Dahil sa Navy. Naval Force ng Amerika, yung pinakamalaking digmaan sa Gulpo, mga kaistorya, yung pinakamalaking labanan ng Navy, nangyari po yun sa Gulf of Leyte. Marami diyang mga warship po na lumubog. Even China's leaders complain about peace disease. May peace disease pa na tinatawag. The PLA hasn't fought a war for decades. And too many senior officers can manage the demands of modern high-tech warfare. Hindi pa, mga high-tech, may mga high-tech sila pero hindi pa nila kabisado kung paano i-manage, mga kaistorya, kung paano i-operate. Ayun ang sabi dito. May peace disease pa na binabanggit ito. Klinik ko yung peace disease, mga kaistorya. China Watch. Japan Forward yan Commanders expose reveals Chinese military troubled by peace disease. May nangyayari nga, sabi ko sa inyo mga kaistorya sa liderato mismo ni Xi Jinping, may nangyayaring dagok. Ilang beses ko ba yung binanggit? Yan sa mga sumusubaybay po sa akin. Di ba narinig niyo sa akin yan? Ito, troubled nga daw po yung military nila Ayan, ay hindi ba't ang puwersa, ang lakas
ng isang leader ng isang bansa, nasa militar niya, ay trouble daw po yung militar nila dahil daw po doon sa tinatawag na peace disease. Nandito mababasa mo yan dito nasaan na ba yun? In some units, there is no sense of urgency in military training and preparedness for war, and soldiers are not fully ready for actual combat. The root cause of this problem is something called peace disease. Kasi ang utos po ni Xi Jinping, ipapaliwanag ko na lang sa inyo kasi limitado nga oras ko. Yung peace disease, ang order po ni Xi Jinping, mga kaistorya, maghanda kayo. Sa militar, maghanda kayo. Dapat ready kayo sa digmaan. Dapat pa nga, kumbaga, advance silang ready, mga kaistorya. Handa sa digmaan. Ang problema, majority umano ng kanyang military, kung hindi ako nagkakamali dyan, basahin nyo kung gusto ninyo, mga kaistorya, pagkatas ng live stream natin. Ang kanyang mga sundalo ay hindi pa handa sa aktual combat. May pressure. Napipressure yung mga sundalo ni Xi Jinping, yung mga militar nila, kasi ang utos ng kanilang leader, maghanda kayo sa digmaan. Dapat handa kayo sa digmaan. Pero, karamihan sa kanila, walang karanasan sa aktual na labanan. Ang tawag po sa senaryo na yun, peace disease. Sa militar, yun po yun, mga kaistorya. Okay, sana naintindihan po ninyo. Ano po? Eto pa. China's waterlogged missile don't matter. Yan na nga po yung missile nila na kinargahan ng tubig kaya hindi lumipad. Sa halip na fuel ang ikinarga, ay tubig po ang ikinarga sa loob ng missile. Yan po yun. Introduction, ang sabi dito, on December 29, Xi Jinping removed 9 top military officials. Yan. Pilay si Xi Jinping yan, mga kaistorya. Pinurge niya kasi yung military niya, nilinis niya. Problema pagka ganyan, talamak na yan, mahirap nang linisin yan. In what is being called a purge, including officials from the strategic rocket forces that oversee China's nuclear-armed missile, mga matataas na na nagmamanage po ng kanilang missile system. Subsequent reporting by Bloomberg galing sa Bloomberg, yung impormasyon, indicated that the purge was due to, widespread corruption sa militar po nila. May talamak na corruption. Sabi ko sa inyo, totoo yung mga binabalita ko sa inyo. That has undermined efforts to modernize the armed forces and raised questions about China's ability to fight war. Kaya nakakaduda kung kakayanin talaga nilang lumaban sa digmaan. According to US intelligence, sabi ko sa inyo, hindi basta-basta yung pinanggagalingan ng balita natin. Ang report galing mismo sa US intelligence, Specifically, Chinese missiles were, allegedly filled with water, rather fuel, including many of the missiles in the silo fields recently discovered by open source intelligence. Hindi lang isang missile, kasi including, marami, marami. Corruption in the Chinese military rightly should raise questions about its ability to achieve military objectives and reach the great rejuvenation envisioned by nahihirapan si Xi Jinping. The Federation of American Scientists, for example, stated in an open letter, these flaws would compromise missile operation if true, and raised concern that government information about China's arsenal may not be accurate or reliable, comparing it to assessments of systematically overinflated Soviet capabilities during the Cold War. Anong ibig sabihin nun, mga kaistorya? Sablay. Sablay yun. Pero pinagyayabang ng China yung kanilang missile arsenal. Ayun pala marami daw ang laman, tubig, hindi fuel. Diba? Nagalit ngayon si Xi Jinping. Natuklasan yung talamak na korupsyon sa hanay ng militar niya. Pinagtatanggal siya na matataas na opisyal ng militar niya. Diba? Sabi ko sa inyo, mga kaistorya, naalala ko tuloy yung sinabi ni Donald Trump. Sino kayang mananalo? Malakas ang potensyal na manalo ngayon si Donald Trump bilang bagong presidente ng Amerika. Si Donald Trump kasi nagsalita, naalala ko, yung kumbaga tinatakot sila ng Russia.
Dahil nga maraming maraming nuclear weapon. Sabi naman ni Donald Trump sa Tagalog, wag mo kaming tatakutin na marami kang nuclear missile kasi kami marami din. At yung missile namin ay gumagana. Hindi kagaya ng sa China, sablay pala ang missile niyan. Ito pa, US intelligence shows flawed China missiles led Xi to purge army. US intelligence nga po yung report eh. Ayan no. Di naman yan aaminin natural ng China. Natural pagtatakpan po nila yun. Ay kung yun ng bagsak na ekonomiya ng China, ang sabi ng gobyerno ng China, binigyan ng instruction yung mga scholar nila at yung mga bangko. Hindi pwedeng kumontra yun. Pag kumontra yun, mayayari sila. Alam nyo naman ang bansang komunismo, wag na wag kayong magko-comment ng negatibo tungkol sa ekonomiya ng China. Ay, di ba sabi kanina, binasa ko lang naman at pinaliwanag ko. Di ba? Ang sabi dito, palakihin ko ulit, mga kaistorya. US intelligence shows flawed China missiles led to Xi purge army. Ayan na. China missile filled with water, not fuel. US intelligence. Ayan na. Same lang din po yan. Bloomberg. Ayan o, yung binasa ko kanina, mga kaistorya, ito yung source. Si Bloomberg, ito pa. The US reportedly believes China fills missiles with water instead of fuel. Is that plausible? Ayan na, si CNA po yan ha. CNA yan. Missile filled with water and soldiers using rocket fuel for hot pot. These are alleged examples of extent of corruption in China's military, according to reports. Pare-parehong balita, di ba? Mga mainstream media pa. Salamat po sa inyong panonood. Paki-share po at paki-like ha. Salamat sa inyong lahat. Mabuhay po ang mga sulit ka istorya natin sa buong mundo. Shoutout po dyan sa mga nasa Amerika, sa Canada, sa Europe, sa Egypt, sa Middle East, sa Macau, China, dyan po sa Russia, sa Turkey, sa Cyprus, sa Israel, sa Thailand, Hong Kong, Cambodia, Malaysia, Vietnam, Brunei, Taiwan, Singapore, sa New Zealand, sa Australia, sa Hawaii, sa Guam, sa Japan, sa South Korea, at sa Alaska, at syempre sa mga sulit ka istorya natin dito sa buong Pilipinas. Salamat po sa inyong lahat ha. Pasensya na, nagmamadali po ako. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.